This is day 9 of helping you pass the board exam, Pedagogy versus Andragogy edition. Hi everyone, this is again Maika Disanyasin, your registered social worker, and we're here again to discuss about the pedagogy versus andragogy. So ano nga ba yung kaibahan ng dalawang yan? So before natin yan itackle, may ipapakita muna ko sa inyo na picture and you tell me again if pedagogy ba yun siya or andragogy, okay? So let's now proceed. So sige, tingnan nyo to. Ano yan siya? Diba? Diba may teacher, ito yung teacher, diba? Eto mga kids, ayan. And then may ginagawa sila dyan. First lang nag-aaral sila something. So for you, ano yan sila? Pedagogy or andragogy? I think may sagot na kayo, diba? Okay, proceed na tayo sa isang picture which is eto. Same lang din sa kanina, pero lalaki na yung teacher dito. And still, may mga kids pa din. So, eto yung teacher, may nagtuturo siya. And then, eto yung mga kids, nakaupo sila. Parang classroom type. Is it a pedagogy or andragogy? So, I think may sagot na kayo. And let's find out kung tama ba yung sagot nyo sa next na slide. Okay? So, next na slide is, okay, eto na yung sagot. So, di ba, ang sabi ko kanina, ang topic natin for today is yung dalawa, pedagogy versus andragogy. So, unang-una nating pag-uusapan is yung pedagogy. Eto, yan. Ano ba ang pedagogy? Ang kailangan nyo lang tandaan sa pedagogy is eto. Child-centered learning. Child. Bata. Okay? Para mas makuha nyo yung point ng pedagogy, etong P, lagay nyo pupil. Or estudyante na bata. Okay? So, yan. Pedagogy daw is the method of teaching children, okay? Where the teacher is the main authority. So, yung teacher daw, yung may hawak nung pagtuturo. Example. Tingin tayo dito sa example. Elementary classroom kung saan ang teacher ang nagsasabi ng activities step by step. Pag sinabi natin step by step, di ba yung mga teacher natin, sila yung nagtuturo sa atin kung may syllabus, tapos ifa-follow na lang natin na okay, 8 a.m., ito yung pag-uusapan natin, and then pagka 9:30, ito na naman yung math na naman yung subject natin, then next na naman, PE na naman. Di ba yun yung mga teacher, sila yung nagbibigay ng mga schedule natin sa lahat-lahat. Okay? Ito pa yung sinabi niya dito na students follow instruction without much effort. Pag sinabi natin without much effort, di ba nga, sa pedagogy kasi, yung pupil is nakaupo lang yan siya. Yung teacher mostly ang nagtuturo. Yun yung sinasabi natin na konti lang yung input ng mga student. Ang kailangan nyo lang talagang tandaan sa pedagogy is sa mga child talaga siya centered na learning. Wag na wag mawawala sa isip nyo yung child. So, di ba? Nakita natin yung dito kanina. Kung makikita nyo to, di ba yung teacher yung nagtuturo and then yung mga bata kung mapapansin nyo is, ayan, nakaupo lang sila, nakikipag-engage, pero still, yung teacher pa rin yung may authority sa pagtuturo. Same din dito. Although yung teacher is nasa circle lang din, still, may pin-prepare pa rin siya na gagawin ng mga bata. So, siya yung nagsisked kung ano ba yung next activity, kung ano ba yung gagawin ng mga bata, ganito, ganyan. Siya pa, nasa kanya pa rin yung full authority. Okay? So, sige, mag-proceed na tayo sa characteristic ng pedagogy. So, ano nga ba yung characteristic ng pedagogy? Or paano natin ma-identify na yung way of teaching na yun or yung way ng pagtuturo is pedagogy. So, di-distinguish natin siya kapag structured daw yung lesson. Kung ito yung pag-aaralan natin today, ito na naman today, ito bukas, ito, parang yun, parang structured na siya. Kumbaga parang tapos na yung lesson na gagawin, ituturo na lang ng teacher doon sa mga bata. Okay? So, next tayo is guided instruction. Kumbaga, sa pedagogy, guided talaga yan. May tao na mag-guide sa kanila or may tao na tutulong sa kanila para mas maintindihan nila yung subject o yung tinuturo. So, same lang din yan sa pagtuturo ng mga teacher. Diba, kailangan nandyan sila palagi para mas maintindihan ng bata yung pinag-aaralan niya. Yun yung sinasabi natin na guided. Okay? So, proceed na tayo dito sa teacher directs learning. Yan yung sinabi natin kanina na yung full authority is nasa teacher, wala sa mga children. Kasi mostly siya yung nagtuturo, mostly siya talaga yung gumagawa ng lahat. Next naman is focus on basic
knowledge. Ano nga ba yung sinasabi nating basic knowledge? Basic knowledge is yung reading, yan, pagbabasa, writing, pagsusulat. Yun yung mga basic knowledge na sinasabi natin. And di ba yung mga bata, yan yung mostly na tinuturo natin, like pagbibilang, pagsusulat, ayan, pagbabasa, yan yung mga basic knowledge na pwede nilang ma-learn sa atin. Okay? So, next na tayo sa isang picture. So, how about dito? I think padi-distinguish nyo na siya kasi yung sa first is pedagogy, diba? Yung teacher is eto. Pero, same sila ng ginagawa. Papansin nyo, collaborative yung ginagawa nila, diba? Parang lahat sila same ng ginagawa. And then, lahat sila may say sa mga pinagagagawa nila. Nag-guide lang yung teacher, pero mostly, ang gumagawa is etong mga adult na mga teenager. So, I think alam nyo na to. Diba? So, sige. Mag-proceed tayo sa isa pang picture. Ano yan? Diba yan is, makita nyo dito, eto. Mapapansin nyo dito para silang nagpo-public speaking, diba? And mapapansin nyo, lahat sila nakasmile kasi nga lahat sila nagko-cooperate. Bakit ko nasabing lahat sila nagko-cooperate? Kasi, kung makikita nyo yung mga notebook sa mga paanan nila, ayan. Eto, feel ko eto yung teacher. And then, eto, notebook. Pag sinabi kong teacher sa mga adult, hindi siya yung nagti-teach, na teach talaga. Kumbaga teacher is siya lang yung nag-guide or mostly, siguro mas better na tawagin natin silang facilitator. Sila yung nagfa-facilitate ng activity. Okay? So, yan. I think alam nyo na to. So, proceed na tayo doon sa topic natin, which is andragogy. So, ano nga ba yung sinasabi nating andragogy? So, very simple lang naman. Kung yung pedagogy is pupil na for children, ang andragogy naman ay adult learning. O yung pagtuturo sa matatanda. Hindi matatanda na mga 60 ganyan. Mga adult na or hindi na sila mga bata. So, ayun. Sinasabi natin na adult na is 18 above. 'Di ba? So, yun. Ang kailangan nyo lang tandaan dito is yung letter A. Pag nakita nyo andragogy, diretso na yan, adult. Pinaka-keyword nyo, letter A. A, andragogy. Pag P, pedagogy. Okay? So, eto daw, adult learning. Yan lang yung kailangan yung tandaan dyan. Adult learning. Pagtuturo sa mga adult. Eto, bigyan natin dito. Andragogy is the method of teaching adults where learners are more self-directed. Pag sinabi natin self-directed, is alam na nila yung gagawin nila. Compare doon sa mga bata na in-explain natin kanina na kailangan pa nila ng guidance para sa teacher nila, yung mga adult is alam na nila yung gagawin nila. Kumbaga, ayaw nila na inuutusan sila or ayaw nila na sasabihin mo sa kanila na, uy, ma'am, ganito yung gawin mo ha, ganito yung gawin mo, ganito yung pagsulat, ganito, ganyan. May irita po sila pag ganun kasi nga, self-directed sila. Kumbaga, alam na nila yung gagawin nila. So, hindi mo na sila kailangan masyadong turuan. Magtatanong lang din naman yan sila kung may hindi sila naintindihan. So, example daw dito is training session for professionals where the participants share experiences. So, since yan yung example dito is kung nakapag-intern na kayo, 'di ba? Usually sa mga agency natin may meeting tayong ginagawa or may mga trainings tayong ginagawa. Hindi naman pwede na sa training is tuturuan mo yung mga participants na, okay guys, pwede na po tayong umupo and then ganito yung pagsulat ng pangalan nyo. 'Di ba? Very wrong. Kasi hindi naman sila bata, marunong silang magsulat, marunong naman silang umunawa nang sila lang. Tsaka magtatanong naman sila kung hindi nila maintindihan. Kaya wag yung gagawin na tuturuan nyo sila. Kasi marurunong na yan sila. Ang isipin nyo na lang, nandyan kayo para i-facilitate sila, nandyan kayo para i-guide sila. Pero hindi nyo sila tuturuan unless sila na mismo yung pumunta sa'yo na, ma'am, hindi ko talaga maintindihan yung concept na to. Pwede bang magbigay ka ng example or mas i-explain mo pa ng maayos sa akin? So, ganun daw yung sa andragogy. So, example din na binigay dito is social work seminar where learners apply concepts to real cases. Ito yung sinasabi natin na, di ba pag may mga seminars din, yung mga learner daw, which is yung mga adult, nasa application stage na sila ng mga real cases. So, kapag real cases na yan, real scenario, kailangan yung intervention din na gagawin natin is angkop doon sa seminar or angkop doon sa problem ng case. So, yun yung sinasabi natin na pag andragogy, adult. Pedagogy, children. Okay? So, I think very understandable naman siya na concept. Ayan.
So, next tayo sa characteristics of andragogy. So, ano nga ba yung mga characteristics ng andragogy? So, characteristics of andragogy. Learner-centered. Di ba yung sa isa, sa pedagogy is teacher-centered? Dito naman, learner-centered. Pag sinabi nating learner-centered, naka-centered tayo sa participants. Kung ikaw is worker ka, facilitator ka lang, mostly ang gagawa ng mga activities is yung mga participants talaga. Magga-guide ka lang, magfa-facilitate ka lang, pero sila na yung bahalang gumawa ng paraan kung paano ba nila masusolusyonan yung mga problema na hindi pa nila sa'yo ina-approach. Okay? So, eto naman dito is experience-based. May sari-sarili silang experiences na pwede nilang ma-share sa isa't isa. So, nandun lang tayo para ma-empower sila or mas i-encourage sila na mag-share sa mga participants na kasama nila. Next naman tayo dito sa problem-solving approach. So, pag sinabi nating problem-solving approach, kaibahan niya sa pedagogy is hindi naman masyadong nag-iisip yung mga bata, di ba? Pag may tatanong lang sila, yun lang yung itatanong talaga nila. Usually, yung mga adults talaga, may iba't ibang strategy yan. So, ang mangyayari, kailangan natin silang pakinggan, kailangan nating i-encourage sila at saka kailangan din nating i-accommodate kung ano man yung gusto nilang gawin. Kasi based on experience, sila lang din yung nakakaalam ng problema nila and mostly may alam na din silang solusyon para dyan. Kailangan lang nila ng taong mag-guide sa kanila or magfa-facilitate sa kanila para hindi sila mahiya na i-suggest kung ano man yung nasa isip nila. Okay? So, lastly is yung practical at saka goal-oriented. Sinabi kasi nating practical is kailangan real life scenario talaga yung ibibigay mo sa kanila. Hindi pwede na yung pagtiteach mo sa mga bata na parang very flowering words ka sa lahat ng sasabihin mo sa mga bata para maingganyo sila, 'di ba? Para makinig sila sa iyo kasi usually yung mga bata maboboard yan sila agad. Yung mga adult, hindi yan sila maboboard sa'yo, lalo na kapag interesting yung topic na pinagsasabi mo sa kanila. Kasi kapag hindi sila nakarelate sa topic mo, yun na yung reason na maboboard na sila sa'yo, hindi na sila makikinig or iba na yung gagawin nila or hindi na sila a-attend ng session mo. Kasi nga, hindi sila makarelate doon sa pinagsasabi mo kasi mga adults na sila. Usually kasi sila dapat yung voluntarily na nagpa-participate sa mga activities natin at saka dapat din anchored sa kung ano yung kailangan nila yung binibigay natin sa kanila na mga session. Walang goal or hindi kayo goal-oriented, hindi nyo fina-focus yung goal nyo, hindi yan sila a-attend ulit ng session nyo. Swear. As in, mapapagod yan sila sa binlay. Bakit pa ako pupunta dyan? Wala naman akong nakukuha dyan. Nakaupo lang kami, tapos ganito, chika-chika, tapos hindi pa alam nung facilitator yung pinagsasasabi niya. So yun, unlike sa mga bat, ano yung sabihin mo dun? Magsalita ka pa ng, eto si Pagong at saka si Matching. Ganito yung ginawa nila, naghabulan sila, ganyan-ganyan. As long as may mga action ka, makikinig talaga yung mga bata na yan. Yung mga adult, kahit sumayaw ka pa dyan, kung hindi yun yung pinunta nila doon sa session mo, aalis talaga yan sila or hindi na yan sila babalik. Okay? So, yun yung importance kung bakit kailangan natin ma-distinguish yung pedagogy at saka andragogy para in case man na maka-conduct tayo ng mga trainings, inshallah, sa mga future RSW dyan at saka sa mga unemployed na magiging employed, sana ma-distinguish natin kung ano ba yung way ng pagtuturo natin sa mga bata compared sa pagtuturo natin kapag adult na yung nakaharap natin. Kasi magkaiba po yun. Hindi po natin sila pwedeng pagparihasan ng pagtuturo. Kung napapansin nyo, yung way ng teaching ko sa inyo is magkahalo, di ba? Kasi even though adult na kayo, I think mas nagle-learn kayo kapag eto yung voice ko, kapag malumanay ako, or parang mas nakikinig kayo kapag alam nyong hindi masyadong pressuring yung lessons na binibigay ko. So, yun yung way ng pagtiteach ko sa inyo. Kumbaga, combination siya ng pedagogy at andragogy. Proceed naman tayo sa social work application. Ano nga ba siya ina-apply sa social work? So, ang pedagogy daw is used when teaching children or clients with limited capacity to learn independently. Yun nga din pala, hindi ko nasabi na hindi lang pala siya for children na children. Pwede siya sa mga adult na may mental incapabilities. Pag sinabi natin mental incapabilities or mentally retarded, is yung mga adult na may problema sa pag-iisip or 'di ba, may mga adult na may mga Down syndrome, tapos usually ang way of teaching na applicable sa kanila is yung pedagogy talaga kasi kailangan ma-engage sila sa pagtuturo mo kasi hindi sila makikinig usually kapag hindi nila nagustuhan yung way of teaching mo. So ayun, sa andragogy naman is used in adult education, training programs, workshop, and community development.
Kasi yung mga trainings na yan or mga workshop na yan, goal-oriented yan sila. Yung diniscuss natin kanina na may patutunguhan or practical yung mga ginagawa dyan. Yun yung reason kung bakit yung andragogy is mas applicable siya sa mga adult learning compare sa pedagogy. So, ayun. I think very understandable naman siya. So, lastly, dito tayo sa conclusion. So, pag sinabi natin conclusion, eto na po yung last na, which is effective teaching. Dito tayo, okay? Effective teaching is not about one method. It's about matching the approach to the learner. So, ang effective daw na pagtiteach or pagtuturo is hindi lang isang method, hindi lang pedagogy, hindi lang din andragogy. About daw yan sa pagmamatch or about daw yan sa pagmamatch mo sa approach na kailangan ng learner. Kasi kung yung mga learner is mga bata, kailangan pedagogy yung gamitin mo. Kung yung mga learner is mga adult, kailangan andragogy yung gamitin mo. And pwede din naman na both yung gamitin ko. Sabi din dito na pedagogy guides children, andragogy empowers adult. I really hope that you understand our discussion for today. And inform nyo ko kung okay lang ba yung pagsulat-sulat ko sa mga ganyan. Or kung hindi nyo gusto, sabihan nyo ko para at least bumalik na tayo dun sa dating setup natin na nagsasalita lang ako, then kayo na bahala kung asan ako banda nagsasalita. So, ayan. Depende na din po yun sa inyo kung ano ba yung preferred nyo. So, ayan. Last naman is yan lang. Please follow, like, and share or add me on your favorites para kapag nag-upload ako is kayo yung pinakauna na makaka-receive ng notification na may upload na ako. So, thank you very much for watching my videos and I really hope na may natutunan kayo for today. So, see you on the other side, future social workers. Bye-bye!